Tisoy spotted sa labas. Ano kayang ginagawa nila mga kasambreros? Tapos si Kath wala sa IV event mga kasambreros. Tapos si Mayor ay tinawag na trapo ng ibang netizens mga kasambreros dahil nga dito sa pagkalink niya kay Kath mga kasambreros. Yan at marami pang items sa vlog na ito. Unahin ko itong tinawag na trapo. Grabe naman itong tinawag na trapo si Mayor Mark Alcala mga kasambreros. May isang, actually dalawa ito eh. Parang nilait-lait nila si Kath, no? Si Raquel 72799. Bakit ang dry ng itsura ni Catherine? Ngayon, parang may asawa na pag tiningnan mo, wag niyo po akong i-bash, nagtatanong lang po. Tapos, sabi ng isa dito na nakaka-asim talaga pag nag-date ng trapo. Tapos, tinag niya pa talaga dito si Catherine Bernardo, mga kasembrer, sa kanyang post. So, grabe na. Grabe naman. Hindi natin pwedeng i-judge kasi ang tao tapos hindi pa naman sila umaamin. Kasi parang yun nga speculation, may pinagmumulan lang. Parang yun lang, hindi naman nag-post si Kath na magkasama sila. Tapos hindi naman nag-post si si Mayor Mark Alcala na magkasama sila. So what for, hayaan na natin mga kasembreros. Tapos, next item natin, yung frutas ni Alden ay nag-post kagabi ng parang teaser nila mga kasembreros, House of Frutas. Tapos parang may mga empleyado dito nagtatanong na, what do you want to franchise? Sabi niya dito. Tapos, I don't know yet. Let's see. Sabing ganoon. Parang nag-uusap sila mga kasembreros. So, meron siyang John Lemon, Sugar House. Parang marami pala siya, mga kasembreros. Lingnam, Baydim, Balay Pandesal, House of Frutas, mga kasembreros. So marami pala silang dito, parang in-advertise na mga kaso pwede nating i-franchise or mag-business mga kasembreros. So Jamaican, Faith Shop and Juice Bar, John Lemon, Madvocados, Sugar House, So yun mga kasembreros, pero dito is parang ni Alden, Frutas or House of Frutas mga kasembreros. So tapos sabi niya dito ay visit us at SMX Convention Center from April 24 to 26, 2026, get exclusive franchise deals. So meron pala silang doon, parang parang promo doon sa SMX Convention Center hanggang bukas 26 mga kasembreros. Tapos si Kath, spotted naman siya na nag-tennis sila, mga kasembreros. Kasama niya dito ay si hindi ko kilala itong isa, pero yun parang naglaro sila ng tennis mga kasembreros. Hindi ko alam kung recent ito. May mga times kasi na throwback din mga kasembreros kung saan ay binabalik lang ng mga avid fan mga kasembreros. So yun, pero correct me if I'm wrong, kung ito po ay throwback or recent mga kasembreros. Tapos of course yung pasabog ni Alden bukas sa kanyang McDo sa Binyan Highway mga kasembreros, 1 day to go. Masasaksiyan na natin yung journey ulit, ano kayang inihandaan nila bukas mga kasembreros. So malamang andun din si Alden talaga, April 26, 2026 na 1 day ago mga kasembreros. So abang-abang tayo ng mga kaganapan ni Alden bukas mga kasembreros. Tapos ito, next item natin, si Kath po, yung kanyang Realme 16 series. Nag-release na ng kanilang behind the scenes mga kasembreros kagabi, na kung saan nga ito na yung video portion mga kasembreros ng ginawa ni Kath para sa kanyang Realme endorsement mga kasembreros. Nakadilaw siya and then naka-black, parang science fiction yung kanyang outfits mga kasembreros or outfit na ito. So nailabas na natin yung mga pictures nakaraan. Tapos yung video naman na ito ang nirelease ng Realme mismo sa kanilang TikTok account kagabi. So 25,999, so almost 26,000 ang kanyang presyo Realme 16 series mga kasembreros.
So, kung bet nyo ay pwede kayong bumili mga kasembreros sa kanilang or ng kanilang produkto. So, isa sa mga major items natin, marami nagtatanong bakit wala si Kath sa opening ng Parcal branch ng IV Clinic ni Doc Ivy Teo mga kasembreros sa kahapon. Actually parang nung last night pa ito last night mga kasembreros. Tapos yun, opening, alam ko yung Parcal na IV Clinic na ito ay napuntahan na ito ni Kath dati parang mas nauna siyang pumunta dito. Pero yon sa mismong grand opening kagabi or nung grand opening mga kasembreros ay wala si Kath mga kasembreros, kung kaya marami ang nagtatanong kung bakit wala si Kath mga kasembreros dito sa kasi importanteng event mga kasembreros ng ni Doc Ivy mga kasembreros. So marami nagtatanong, may mga nagsilipatan from Doc Bello to Doc Ivy Teo. From Doc Vicky naman to Ivy Tepper, from Doc Ivy to Doc kasi andito si from Bello to Ivy, from Ivy to Bello, so ganoon na lang mga kasembreros. So andito yung kasi si Ma Salvador na best friend niya ay andito naman kagabi mga kasembreros, kung kaya marami nagtatanong na bakit wala si Kath kasi knowing Kath na sobrang close na close ito kay Doc Ivy mga kasembreros. So siguro busy lang si Kath at saka siguro nagpaalam siya na na hindi makakapunta mga kasembreros dito sa alam ko nasa Paranaque branch yata ito mga kasembreros na Parcal. At nauna nang pumunta dito si Kath mga kasembreros. So, pero yun, malaking tanong lang talaga na sa mismong big event ng grand opening ay wala siya. So, dito na si Malso Campo pala si Malso Campo, si Jayco Manangan ba ito? Si marami sina Dustin New, si Bianca De Vera na best friend din niya, si Art Evangelista, si Jay Cuenca, Michael Sager, si Sharon Coneta, sina Diamond Star Maricel Soriano, and then sina Sara Labati, andito rin yata tapos si Bea Alonzo, si Carla Abillana, marami ang andito mga kasembreros, sa mga IV babies sila sina Julian Santos na of course ay close na close din kay Kath mga kasembreros. Si Kailin Alcantara, parang si Bianca Umali yata andito rin. Sina Sharon of course tapos sina Heart Evangelista, Bea Alonso, sina Dean Lustre andito rin pala mga kasembreros. So si Bella Padilla, si Vicky Rushton ba to mga kasembreros, si Kailin Alcantara, sino to? Okay, si Sara Labati nga. Si Caprice Cayetano, ano rin pala siya, IV Clinic baby mga kasembreros. Si Bella, tapos si Bella, kalito yung anak ni Carla Estrada, sino nga yun mga kasembreros. Si Kay Abad, Dastbia, Jake Cuenca, Janu Gibbs, andito rin of course, si Ramirez, Dominic Roque, si Anthony Constantino ba to? So, yun, basta marami mga kasembreros. And then, si Kath, inaantay ko kung bakit wala siya dito, mga kasembreros. Siguro ayaw niya ng too much exposure din, or talagang busy lang talaga siya mga kasembreros. Pero nevertheless, yun po, moving on sa ating next item. Ito, yung conscious ni Alden mga kasembreros, ay nag-post sila kahapon ng kanilang parang reminder Conscious Garden Cafe contact numbers sa Richland Hill sa Silang, Cavite ito, 0927-561-7497. Tapos sa Tagaytay Highlands naman, dalawa ito mga kasama sa Highlands at saka sa Midlands. So sa Highlands nila na Tagaytay na lounge mga kasembreros ay 0915-046-6367. Tapos sa Midlands naman,
Golfers Lounge 0906-894-3381. So kung gusto niyo pong tumawag mga customers or kumain doon ay free na free kayo mga customers. Tapos ayun, yung mismong ng John Lemon sa Facebook page ay nag-post din kahapon ng kanilang bagong picture ni Alden mga kasombrero. So our family just got a whole lot of more sunshine. Get ready for some refreshing surprises coming your way because we might just drop something new. So, baka may pasabog ulit si Alden. Squeeze the day. So, John Lemon. Tapos, kasi John Lemon, hindi ito frutas. Diba frutas? Akala ko frutas, mga kasembreros. So, iba rin pala tong John Lemon, mga kasembreros. Wag niyo sabihin na panibagong endorsement ito ni Alden. Baka under ng frutas itong John Lemon mga kasembreros. So, ito yung iniisip ko, no, na nila, nakadilaw dito si Soity, tapos, may hawak-hawak siyang produkto ng John Lemon. So, kasi di ba lemon, so kaya lemon siya mga kasembreros. So, fresh juices, yung, ito yung iniisip ko, parang under siya ng franchise din ng frutas. Kasi diba frutas, marami siyang parang under sa kanila mga kasembreros. So, ito yung iniisip ko, no, ito po ay part lamang ng kanyang part ng kanyang frutas, no, parang under siya doon mga kasembreros sa frutas itong John Lemon. Pero abang-abang tayo, no, kung ano yung kanilang ganap dito mga kasembreros, not sooner or later. Tapos bukas, no, of course mga kasembreros, ang Stars on the Floor ay nag-post na sila ng kanilang panibagong teaser sa kanilang permanent star duos mga kasembreros. So sina Shanti at saka si Jao, Rocco Nasino at Sofia, si Jasmine at saka si Joker. Tapos, sino kayong partner niya? Partner ni Sugar. Parang wala, Rocco, Sofia, parang, wait. So, Sugar, okay, si Sugar at si Jeremy. Pinili kasi ni Jeremy si Sugar kasi nga, sila, para mag-ate at saka good vibes. Parang nila, nagkakasundo yung kanilang mga ugali. Si Paul at saka si Denise, mga kasembreros ng Kalista. So, yun yung mga permanent duo, mga kasembreros. So, yung kanilang, tema bukas sa Stars on the Floor ay mga festivals sa buong mundo na mga fiesta, mga kasembreros. So, Holy Festival Colors, of Colors India, tapos kina Paul ba ito? So, Songkran Water Festival sa Thailand. Tapos, Panagbenga Flower Festival sa Philippines. Yung kina Sugar, kina Paul naman ay Mardi Gras sa USA, mga kasembreros. So, yun po. Kina Shanti naman, Dia de los Muertos sa Mexico. So, parang festival siya sa buong mundo, mga kasembreros. So yun, abangan din natin, no. Tapos kahapon nag-release ng si RV Matibag, no. Taping sila kahapon ng Stars on the Floor, of course, mga kasembreros. So taping day 14/16. Malapit na pala matapos tong Stars on the Floor taping nila, mga kasembreros. So yun, si Alden's 224C. So parang teaser na picture lang pinost dito ni RV Matibag, mga kasembreros. So, yun. Tapos, major item tayo. Spotted si Alden sa labas. Nag-post ng isang admin kagabi ng picture ni Alden, no? Kasama si na April, Mama Ten, at saka hindi ko alam kung sino ito, hindi ko alam kung anong ginagawa nila dito, mga kasembreros. So, marami sila, pero yung kilala ko dito, si Alvin, si April, si Mama Ten, wala naman si RV Matibag dito. Medyo may effect kasi nilagay yung isang admin dito, kung kaya pero hindi ko lang alam, mysterious at saka curious ako kung saan ito
nakaganapan ni na Alden at saka kung anong gagawin nila. Or pwede rin naman siyang throwback photo, no? Kung may information po kayo ay pwede po kayo mag-comment, no? Kung anong ginagawa nila kung anong ginagawa ni na Alden dito. So basta ano siya, parang nasa labas sila, tapos yun nga, no? Parang nasa pagkainan or something, mga kasembreros, sina Alden dito. Pero yun, malaman din natin yan kung may mga update pa, mga kasembreros, na ipopost ang mga admins din po. Tapos kay Kath naman, post ito ng Showbiz List Daily. May isang fan dito na binigyan nila ng attention. Sabi niya, I admire Kath as an actress pero sobrang toxic ng fans niya. Lahat na lang nilink nila kay Kath na para bang si Kath lang ang may karapatan ng lahat. So so grabe, no? Parang hindi naman lahat, mga kasembreros, no, nililink siguro. May mga times na parang pinag-uusapan, talk of the town lang talaga parati si Kath kung kaya ganoon yung parang perception ng iba, mga kasembreros. Pero syempre, no, may kanya-kanyang buhay at saka kanya-kanya namang kasikatan ng mga artista, mga kasembreros. Tapos na-recall ng isang admin itong preview picture ni Kath, mga kasembreros, kasama si Nadine and the rest of the girls, mga kasembreros, dito sa preview, in collaboration na rin ng Cream Silk Philippines, mga kasembreros. So ito yung time na nag-shoot sila ni Nads, mga kasembreros, or ni Nadine sa kanilang sa kanilang Cream Silk na endorsement nga, mga kasembreros. So kasama niya dito si Nadine Lustre. Pero ito po ay ito po ay throwback lamang, mga kasembreros, na pictures niya phenomenal box office cinema Queen at saka niya President, mga kasembreros. So yon, na-recall lang, of course, sobrang gwapa-gwapa, no, niya phenomenal box office cinema Queen dito, mga kasembreros. So matagal na to, parang throwback lang talaga siya, no, mga kasembreros and mga Kathinatics. Tapos ito ang cute ng isang fan dito. Graduation nila, tapos sabi niya ay sobrang swerte daw niya kasi tatlo yung kaklase niyang artista, si Melay, si Riza May, at saka si Catherine Bernardo daw siya, mga kasembreros. Pinalo pa siya sa huli kasi ginawa niyang mga komedyante yung mga kaklase niya, tapos siya naman ay sobrang ganda, no, si phenomenal box office cinema Queen or Catherine Bernardo siya. So mamaya pe-play ko to, ang cute ni ate. Graduation nila, si Melay, yung yung isa niyang kaklase, hindi na nalaman na pinag-uusapan na pala siya na siya si Melay, tapos si Riza May Dizon, tapos si Catherine Bernardo noon yung so nagbuhat siya ng sarili niyang bangko. Ayan, napalo tuloy siya, mga kasembreros. So yun po, no, ang kulit lang ni ate, mga kasembreros. So yun po, no, talagang lang, good vibes lang ito si ate, mga kasembreros. Tapos sige, last item natin, itong trending din to, itong picture ni dito ni Alden at saka ni Andrea Torres, mga kasembreros, na kung saan ay nagpa-picture nga sila, no, doon sa media launch or press conference ng Code Gray, mga kasembreros. So ang pangalan pala dito ni Andrea Torres ay si Jade Centeno. So doctor din pala siya dito. So pareho silang doktor dito, mga kasembreros. So titingnan natin yung takbo ng istorya, mga kasembreros. So Andrea Torres as doctor siya. So Jade Centeno, si Dr. Grayson Lozano, mga kasembreros, no. Lazaro pa rin yung napopost nila. Pero ito po ay dapat na Lozano, mga kasembreros, hindi Lazaro. So yun po, mga kasembreros. Alright, so yan lang actually sa ating Kath Den items.
Piplay ko itong ibang videos na pwede nating pakinggan, and then ang salita ng Panginoon na sobrang ganda at mahalaga sa ating buhay. Isang pinagpalang araw po ha sa bawat isa. Guys, swerte kami, party na kasi tatlo yung klase namin artista. Si Melay, si Liza Miguel, si Catherine Bernardo. Sobrang relatable ng ating Word of God mga kasembreros. Title natin ay Mabait Lang sa Mabait. Bakit ya ganito, no? Medyo mahaba ito. Babasahin ko na lang po mga kasembreros, no? 3 verses. Matthew chapter 5, 46 hanggang 48 yung verses. If you love those who love you, what reward can you expect from that? Do not even the tax gatherers or tax collectors do that? If you say hello only to the people you like, are you doing any more than others? The people who do not know God do that much. You must be perfect as your Father in heaven is perfect. Napakalalim nito mga kasembreros. Ito po ay isa sa pinakamahirap actually na gawin, no, bilang tao. Kasi tayo po ay imperfect. No? Tayo po ay kumapa yung nature natin. Maging mabait ka sa akin at maging mabait ako sa iyo. Mahalin mo ako at mamahalin kita. Irespeto mo ako at irespeto kita. So ganoon siya mga kasembreros, no? Tayo po kapag nature na natin yon na respectful tayo, loving tayo, or concerned tayo, nagpapatawad tayo. So, parang natural na nagpo-fold yun. Kahit sa mga taong hindi kaaya-aya. Kung ginagawan tayo ng masama, ginagawan tayo ng hindi mabuti, so mabait pa rin tayo sa kanila. So, kung parang, di ba yung prinsipyo ng buhay na do others what do you want others do unto you. So yun yan, talagang biblical din yan mga kasunod. Kung anong gusto mong gawin ng iba sa'yo, gawin mo rin sa kanila. So kung maging mabait ka sa kanila, dapat maging mabait ka rin sa kanila or sa iyo mga kasembreros. So palitan mga kasembreros. So maging mabait ka, tapos maging mabait sila sa iyo. Tapos kung maging mabait sila sa iyo, maging mabait ka rin dapat sa kanila. So ganoon yung prinsipyo, di ba, ng buhay talaga mga kasus. Kasi nga kung ano ang tinanim mo ay siya mong aanihin. Pero dito, na-break yung norm na yun mga kasembreros, no? Kasi ang gustong sabihin dito ni Lord Jesus Christ, tayo mismo, individualism natin ito, na hindi lang tayo dapat umiibig sa mga taong umiibig sa atin or maging mabait tayo sa mga taong mabait sa atin. So dapat ibigin din natin yung mga kaaway natin at saka yung mga hindi natin kasundo. Grabe, no? Parang sarcasm at ridiculous siya mga kasembreros kasi nga hindi mo kasundo tapos mamahalin mo pa. Hindi nga kayo, parang magkaaway niya kayo tapos maging concerned ka pa sa kanila or sa kanya mga kasembreros. So, it's really a challenging role or character mga kasembreros or attribute na kinukuman sa atin ni Lord Jesus Christ. And yung Matthew chapter 5 kasi, ay ito yung dito matatagpuan yung Beatitudes, no? Na kung mamahalin nyo lang yung mga nagmamahal sa inyo, anong reward, anong gantimpala yung matatanggap natin sa Diyos, no? Kung yun lang yung ginagawa natin, ano yung expect natin na reward? Kasi nga, kung mamahalin mo, kung binigyan ka ng na regalo, binigyan mo siya ng regalo, binigyan ka ng regalo, so patas lang. So wala ka ng reward na matatanggap sa Diyos. No, parang ganoon siya mga kasembreros. So sabi nga dito no, kahit yung mga tax collectors or tax gatherers daw ay ginagawa rin ng ganoon. No, kasi ang mga tax gatherers or tax collectors at that time ay ang turing ng society sa kanila or pagtingin ng society sa kanila yung mga maniningil ng buwis ng gobyerno ay mga magnanakaw, mga masasamang tao, mga kasembreros, no? Wrongdoers ang pagtingin ng mga tao. Kung parang pag sinabing politiko ngayon, ang unang iniisip nila ay corrupt or magnanakaw, mga kasembreros. So parang ganoon din sa time ni Lord Jesus Christ, mga kasembreros dito sa mundo. So parang ganoon, no? Kasi 'di ba yung tax collectors, kapag mabuti ka sa kanila, kasi nga kahit masama nga sila, ay naging mabuti sila kasi nga para mauto nila at mamanakawan ang tao. So parang ganoon mga. So kahit na ang masamang tao daw, kapag ginawa mo mabuti ay gagawan ka rin mabuti. So parang ganoon. Pero kapag nature na talaga nila na masama, so masama din talaga yung gagawin nila mga kasi kahit nagawan mo sila na mabuti. So pag nanakawan ka pa nila. So parang ganoon ba, no? So wala kang ma-expect na reward nor gantimpala mula sa Diyos. If you say hello, ang kulit, no? New Life version ito mga kasusing gamit ko. If you say hello to the people you like, are you doing any more than others? No? So parang pag binati mo lang yung tao daw na kasundo mo, ay may lamang ka ba sa iba? No? Parang kasi 'di ba yung iba naman ay ginagawa naman yung kahit nga strangers for example ay talaga hello, hi, na parang
Di ba parang nagaganon tayo mga kasombrero. So parang wala rin siyang pinagkaiba, sabi ni Lord Jesus Christ dito kapag very very specific at saka very very practical or parang ginagawa talaga ng isang tao. Hello, hi, di ba? Parang, if you say hello only to the people you like, no, yung mga taong gusto mo lang, at saka kasundo mo at bati mo, ay babatiin mo. So yung mga hindi mo bati, ay hindi mo babatiin mga kasombrero, or hindi ka mag-hello sa kanila. So parang ganun ba, the people who do not know God do that much. You must be perfect as your Father in heaven is perfect. So yung pinakadulo, yung verse 48 mga kasombrero, ay talagang napakahirap na challenge, no? Na maging perfecto daw tayo kasi nga ang ating Diyos Ama na nasa langit ay perfecto mga kasombrero. So it's really a challenging commandment, no, mula sa Panginoon mga kasombrero na maging perfecto tayo because ang Diyos natin ay perfect. So grabe, no, talagang but alam naman kasi ng Diyos yung mga taong nagsusumikap na gumawa or sundin ang kanyang kalooban, at sa mga taong hindi gumagawa at saka hindi nag-effort. Kung mapawalang ka-effort yung paggawa sa kalooban ng Diyos ba? No, parang ganoon siya mga kasi. So, God knows and God is watching mga kasembreros over doon sa mga taong walang panahon sa Kanya, walang panahon sa pagbabasa ng salita, walang panahon sa panalangin, at walang panahon sa paggawa ng kanyang kalooban mga kasembreros. At alam naman niya yung mga taong gumagawa ng kanyang kalooban at nag-effort talaga. Parang they're making ways talaga mga kasembreros to obey God's commands or will mga kasembreros. So kung kaya wag tayo mag-alala na, Lord, hindi ako perfecto. Yes, I'm not perfect. No, I myself, I'm not perfect mga kasembreros. So nobody is perfect, di ba? Yung kasabihan mga kasembreros. Pero yung tinutukoy ni Lord dito ay yung gawin natin yung kalooban ng Diyos, no? With all the effort and the faith mga kasembreros natin sa Panginoon. This verse from the Bible teaches us a radical concept that goes beyond human instinct and societal norms. So specifically sa verse 45 mga kasembreros, no, yung ating itatakal dito, it challenges us to love not only those who are kind to us, but also those who may hurt us or wish us harm. So grabe, no, kaya na-mention natin dito kanina ay mahalin doon natin yung mga taong hindi lang yung nagmamahal sa atin, kundi kahit yung mga nakasakit sa atin or naka-offend sa atin mga kasembreros. This teaching encourages us to respond with love and compassion instead of seeing retaliation and revenge as justified responses in the world. So imagine the power of transforming animosity into goodwill, of turning enemies into friends through the power of love. Grabe, no? Yung, kung pa yung transformation niya, i-convert niya yung galit sa pag-ibig, yung pagiging kaaway sa pagiging mabuti, sa pagiging enemies into friends mga kasembreros through the power of love. Kung kaya makapangyarihan talaga ang pag-ibig mga kasembreros kapag pag-ibig na maghari sa isang community, sa isang tahanan, may pagpapatawad, may peace, may patience, may kindness, may humility, may understanding, may concern, and so on. So kung kaya ito yung pinakauna na na character doon sa fruit of the Holy Spirit mga kasembreros na mababasa natin sa Galatians chapter 5, 22 to 23 na but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, gentleness, and so on mga kasembreros. And sa tatlong haligi na characters mga kasembreros na sinabi ni Apostol Pablo, no, sa 1 Corinthians 13:13, no, but these three shall remain, hope, love, faith, and hope. Faith, hope, and love, but the greatest of these is love mga kasembreros. So talagang love kasi, no, ang pinakamataas na talaga na character kasi nga God the Father sent His only begotten Son through Jesus Christ nga sa pamagitan ng pag-ibig. Kasi kung walang pag-ibig ang Diyos, wala nang rason no, na ibibigay pa niya ang kanyang kaisa-isa anak, because we were all unworthy. Hindi tayo karapat-dapat, we were all disqualified mga kasembreros based sa standards ng Panginoon. That is why only love, no, God's love mga kasembreros. That is why it's not through human effort na pinadala ni God the Father ang kanyang kaisa-isang anak na si Lord Jesus Christ, dahil sa hindi yun dahil sa nag-sacrifice si Abraham ng kanyang anak na si Isaac, si Moises naging leader ng Israel, ng Israelites, si Joshua ganito, si Gideon, si Deborah, so hindi po through human efforts. Okay, hindi po yun ang rason kung bakit niya pinadala ang kanyang kaisa-isang anak na si Lord Jesus Christ. It was
through His great, 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 great unconditional love, mga kasembreros, kung kaya niya pinadala si Lord Jesus Christ, no, John 3:16. Yun yung pinakapuso ng Biblia, no? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, mga kasembreros, na kung sino man ang manampalataya, maniwala sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan at hindi mapapahamak, mga kasembreros, sa impyerno. So kung kaya yung pag-ibig na ito, it's for everyone, yes, but not everyone accepts and lives, mga kasembreros, according sa pag-ibig na ito. Kung kaya it's the free will, no, yung choice pa rin ng tao, mga kasembreros, ang kung ba paano nagpapahamak sa atin minsan, no? Kasi will ko na hindi ako mag-spend time ng pagbabasa sa Biblia. Will ko naman at saka kalooban ko na mas unahin ko yung ganito kaysa panalangin, kaysa paggawa ng kalooban ng Panginoon, and so on, mga kasembreros. So will din po natin, no, mga kasembreros, yung ganoon. So kasi may free will tayo no, part yun ng parang composition ng pag-ibig ng Diyos, na tayo ibigyan niya ng free will, ng kalayaan na pumili at magplano ng gusto natin, mga kasembreros. However, no, may mga consequences ang mga maling decision at choices, at may reward naman mga tama. This teaching encourages us to respond with love and compassion instead of seeing retaliation and revenge as justified responses in a world. Imagine the power. So, again, mention natin can you envision a world where conflicts are resolved through prayer and forgiveness rather than retaliation and hatred? So, napakalaga, no? Instead of sa mundo, for example, no, talagang pag na-resolve at saka nagkabati ang mga bansa, ang mga leaders at saka mga pinuno ng mga bansa, kapag parang na-resolve ba, no, nagkabati sila, ay talagang fulfilling, mga kasembreros. To love our enemies as Jesus did means to show them kindness, compassion, and forgiveness even when they may not deserve it. Jesus showed love his enemies, or to love his enemies by praying for them, serving them, and ultimately sacrificing himself for their sake. Grabe, no? Kapag kalaban mo daw ay ipanalangin mo pa rin sila, paglingkuran mo sila, and ultimately sacrificing himself for their sake. So, baka sabihin natin, si Jesus Christ naman yun, Diyos naman siya. Siyempre, Diyos siya, mga kasembreros. Kung kaya siya nagkakatawang tao para maabot tayo, at saka makita natin na even he himself na experience to be man. Nasaktan siya, no? Nag-uhaw siya, nagutom siya. Basta, no, yung mga physical feelings and experiences, and naranasan din niya, mga kasembreros. Pero hindi siya nagpadala doon sa kanyang galit or retaliation or revenge, mga kasembreros, but still he showed kindness, love, and compassion and forgiveness for his enemies. And yun yung point doon Diyos siya, tapos nagpakatao para gayahin natin, no, para tularan natin, mga kasembreros, yung ganong uri na ugali na we should love our enemies. Jesus showed, sabi dito, we cannot choose to respond to our enemies with love instead of anger or resentment. One way to love our enemies is by trying to see them through the eyes of God. So, tingnan natin yung mga kakaway natin sa pamamagitan ng the way God sees them. So, paano ba sa tingnan ng Diyos? Tinitingnan ba sila ng mga masama, or na mga talagang kailangang patayin, kailangang pagigantihan, or tinitingnan sila ng Diyos na biktima lang din ng kaaway? So, gano'n kasi na biktima sila ng spirito ng inggit. Spirito kasi, mga kasembreros, si Satan yung galit na wala namang dahilan, or parang hindi na papawi na galit. So, spirito ni Satan yon. Yung inggit, yung paghimayabang, no, paghambog, espiritu ni Satanas yon. Yung hindi ka nagpapatawad, espiritu ni Satanas. Yung palalo ni espiritu ni Satanas, yung hindi ka naawa, espiritu ni Satanas yun. So, ganoon siya. So, kung nagpadala tayo doon, so talo tayo, no? Espiritu kasi ni Satan yun, mga kasunod. Kung yung kaaway natin ay spirit ni Satan and not the person himself or herself. So, mahirap siya, yes, but pag na-fulfill natin, ay may reward tayo sa Panginoon, mga kasembreros, na nag-aantay. Alright? So, yun lamang po sa ating Word of God, ha? No, pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, at loving our enemies, mga kasembreros, by seeing them through God's eyes or views. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray, with the communion of the Holy Spirit of the living God. And everyone said Amen and Amen. See you sa next segment, mga kasembreros, and paalam po. I love you.